Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. Okay, so long time no vlog at nakapag-vlog na naman tayo ngayong araw kasi day off natin. And ayun, hindi na tayo gaano nakakapag-upload ng video dahil nga ayun, so busy tayo sa ating trabaho and konti na lang yung time natin. Pero sa susunod, gagawa natin ang paraan para makapag-update tayo ng 2 to 3 videos every week. Okay, so bali for today's video, kung nakita nyo or nabasa nyo na yung ating thumbnail, meron tayong wiring diagram ng auto start key. So ano nga ba yung auto start key? Ito yung modifications na ginagawa natin kung saan hindi na natin kailangan pang pindutin sa push button yung ating motor para mag-start. So i-open mo lang yung ignition switch or on mo lang, automatic mag-start na yung motor. Actually, nagawan ko na to ng video noon sa ating Mio S40 in actual. Ginawan ko lang siya ng wiring diagram ngayon para sa mga bago nating subscribers na walang idea pag dating dito sa ating auto start key. Okay, so meron nga pala tayong mga components dito. Ayun, nagpa-print na ako. Meron tayong battery, starter relay, starter motor, cambio, at saka yung gear sensor nya. Ayan, gear switch sensor. Meron din tayong ignition switch, meron tayong 5-pin relay, at saka yung ating timer delay relay. So mamaya explain natin yung function nito and yung wiring diagram. Pero bago yun, wiringan muna natin yung ating starter motor kasi ito kasing timer delay relay na to, siya yung magko-command para i-trigger nya yung starter motor natin kahit na hindi na tayo pumipindot ng button, yung push start. Okay, so umpisa na natin wiringan yung ating starter motor. Okay, so tulad ng lagi natin inuumpisan, dito tayo mag-uumpisa sa ating battery. Sa battery, meron tayong dalawang terminal dyan. Isang negative at isang positive. Ayan. So lagyan na natin automatic ng ground yung ating negative. At ang ginamit nga palang ground natin dito guys is kulay green. Kulay green yung ginamit nating ground, ano? Kasi kadalasan or common sa mga motor, yung kulay green is siya yung ground. Pero depende pa rin sa model ng motor. Okay, meron na tayong ground. So kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, automatic yan ay ground or negative. So pwedeng nakatap yan sa chassis. No guys, nakatap sa chassis. And dito sa positive terminal ng ating battery, so may nakakonect na wire dyan. Ayan. Ayan. Tulad ng madalas kong tinuturo, dalawa yung nakakonect na wire dyan. Isang manipis at isang mataba. Yung manipis na wire, yan yung wire ng ating fuse. Yung dalawang wire kasi yung ating fuse. Isang konektado sa positive terminal ng battery at isang konektado dito sa ignition switch. Ayan. So kumbaga, yung source na galing sa battery, tatawid sa fuse, pupunta lang yan sa ignition switch natin. So meron tayong battery. Ignition switch. Yan. So sa ignition switch natin guys, 4 wires yung ginamit natin. And meron din naman tayong ignition switch na 2 wires. So nagawan ko na to ng video tutorial yung kaibahan ng 4 wires at 2 wires. So sa 4 wires natin, ayan, automatic yung red galing na yan sa battery. So dumaan sa fuse yan. Then yung green, ayan, nakikita na naman tayo ng green. So meron yan tayong ground. Or po pwede nating pag-connectin yan dun. Ayan, so ganyan yung connection yan. So pag-install nito ang ating timer delay relay or auto start key, wala naman tayong gagalawin dito. So kumbaga in-explain ko lang yung function ng ignition switch at the same time yung wiring diagram ng ating starter relay. And okay na yung green na thread natin, then meron pa tayong black na may white. So yung black na may white natin, papunta naman yan sa ating CDI. Siya yung pinaka kill switch ng ating motor. So ayun. In-explain din natin yung wire ng CDI natin or yung kill switch, pero wala tayong gagalawin dyan. So bali ang gagalawin natin dito is itong kulay black na wire kasi yan yung accessory wire or ACC wire.
Yan. So, para ma-trigger or para magka-source yung ating ACC wire, yung wire na galing dito sa ating positive terminal ng battery, which is dumaan sa fuse, ayan, papunta sa ignition switch ko. So, kapag turn on mo yung iyong ignition switch or yung susian, magkakaroon na ng source yung ating accessory wire. Ngayon, dahil starter motor yung or restarting system yung ating wawiringan, lalagyan natin ng konektado yung ating starter relay dyan. So, dito muna tayo sa starter relay. So, sa starter relay, meron tayong, ayan, kung nakikita nyo, dalawang 10mm na tornilyo. So, dudugtungan natin yan ng wire. Ayan. Pupunta yan dito sa ating battery. So, kahit na magkabaliktad guys, pwedeng ito yung makonect doon, okay lang. Pwedeng ito yung makonect doon, okay lang. So, basta magkabaliktad yan, reverse polarity naman yan. Then, yung isang tornilyo naman, kukonect natin yan dito sa ating mismong starter motor. So, kulay red yan guys, mataba yan. Mataba yan, okay. So, doble natin para mas maintindihan nyo na mataba itong wire na to. Ayan. So, tatakbo din yan sa ating positive terminal ng battery. Okay, so, connected na yung starter relay natin sa starter motor. Again, tulad ng sinabi ko, kahit na magkabaliktad yung dalawa na yan, okay lang. So, pwedeng ito yung mag-connect doon, at pwedeng ito yung mag-connect doon. Kasi nga, reverse polarity naman yan. Then, meron pa tayong dalawang wire dyan. Yan. So, may makikita naman tayong dalawang wire dyan. Dalawang manipis. Isang kulay green na may stripes na red at isang yellow na may stripes na red. So, yung yellow na may stripes na red, yan yung kukuha ng source papunta sa galing sa ating accessory wire. Dadaan niya ng switch. So, ito yung switch ng motor natin. Yan. Yan yung switch ng ating motor. So, connected yan ngayon, or yung push start ng ating motor. Yan yung kulay yellow na may red na wire. Then, yung isa dyan is kulay green, kung saan yan ay konektado sa ating ground. Yan. Then, okay na yung ating starter relay. Then, dito naman sa starter motor natin, meron pang isang wire dyan. Or kung wala na kayong makitang wire dyan, yan. Kung wala na kayong makitang wire, so ibig sabihin, yung pinagtapan nitong starter motor natin is naka-body ground na. Okay? So, tapos na yung wiring diagram ng ating starter motor. So, dito na nga papasok yung ating timer delay relay. So, dito naman sa ating timer delay relay, meron tayong makikitang mga pins dyan, yan. Or yung salpakan ng wire. So, dalawa sa taas, tatlo sa baba. So, katulad din yan ng relay natin. So, mini relay. So, ganun din yung function niya. Ang kaibahan lang yan is meron siyang potentiometer. Yan. So, potentiometer kung saan ma-adjust mo yung bilis or bagal ng pag-trigger ng ating relay. Okay? So, explain muna natin yung dalawa sa taas. So, dito sa taas, meron dalawang pin dito. Makikita nyo, saan nga ba nabibili to? So, guys, nabibili to sa Shopee. Napakamura lang nito. Timer delay relay. Okay, so dito balik tayo sa topic. So, dito tayo sa taas, sa dalawang terminal, meron tayong makikitang GND dyan. So, ibig sabihin yan yung ground natin. At sa kabila naman, VCC. So, ibig sabihin yan yung positive or yung accessory wire. Then, dito naman, meron tayong makikitang tatlong pin sa baba. Dito is CK. And sa kabila naman is CD. Ayan. So, sa CD natin, ito yung normally closed. And sa CK, siya yung normally open. Yan. So, dito kasi guys, kapag bumili kayo, CK yung nakasulat. And nilagyan na natin siya ng normally open para hindi na tayo malito. Sa kabila naman, CD. Nilagyan natin siya ng NC para hindi na tayo malito. Then yung sa gitna, ayan, sa gitna is napakadali lang. Siya yung ating common. Yan. So, dito na lang. Common or yung COM. And, okay na yung wiring natin dito, or yung meaning ng mga terminal. Then, balik naman tayo dito sa mismong 5-pin relay natin. So, sa 5-pin relay natin, meron tayong 30 dyan. Meron tayong 85. Meron tayong 86.
87. At syempre yung gitna 87A, pero hindi naman natin gagamitin yan. So apat lang yung gagamitin natin dyan. And ayan. Tapos meron tayong switch dito, no? Magdadagdag tayo ng switch dyan para if ever man na ayaw na natin gamitin yung ating auto start mods, pwede nating gamitin yung push start button. And kung mapapansin nyo, meron tayong gear shift dito, or yung sensor ng ating cambio, or yung neutral light na tinatawag. So para saan nga ba to? Mamaya may explain natin yan, kasi konektado yan dito sa ating relay, para if ever man na nakapremero yung motor and sinusi nyo, hindi siya aandar. Yan, pwede nyo gamitin yung push start, no, kapag nakapremera. Then mababypass yung ating auto start. So mag-auto start lang siya kapag naka-neutral tayo. Okay, so dito naman sa gear sensor natin guys, meron tayong 5 wire dyan. Ayan, no. Yung iba 6, kasi dun sa mga TMX 6 wires, kasi nga hanggang 5th gear yung sa TMX. So dahil dito sa basic tayo, 4 lang, 5 wire. Ayan, so isang neutral, 1, 2, 3, 4. Sige, gawin na nating 5. So wala tayong gagalawin sa 5 wire na yan, which is siya yung ilaw ng ating primera, segunda, tercera, kwarta at quinta. So nga hanapin lang natin dyan is yung neutral. Hanapin natin yung wire ng neutral gamit tayo ng test light kung hindi tayo pamilyado sa mga, or familiar sa mga color coding ng wires. Pwede tayong gumamit ng test light. Ngayon, balik na tayo dito sa ating timer delay relay. So dito sa timer delay relay natin, yung common or yung gitnang pin, pwede na natin silang ipagdikit dito sa BCC or sa accessory wire. Ayan. So lagyan na natin ng wire yung BCC. Ayan. Pinagsama na natin yung VCC at yung common or yung COM. Ayan. So pinagsama na natin yan. Ngayon, yung GND, automatic ground dyan. O pwede na tayo mag-tap sa ground wire or sa chassis ng ating motor. Okay na yung wiring ng tatlong ating timer delay relay. So lagyan natin ng mahabang wire dito. Ayan. Okay na siya. So nakaabang na yung wire natin. Pinagsama natin yung VCC at yung COM. So ang output niyan dito, isang wire. Then yung NC natin or yung normally close or yung CD, i-connect naman natin yan dito sa, wait, lagyan muna natin siya ng, ayan, wire. No, abang muna natin yung ating NC, no. So lagyan lang natin ng wire. Then dito naman sa CK or sa normally open, hindi natin gagamitin yan. Okay? So dito naman tayo sa ating 5-pin relay. So abang lang natin yung wire nun guys, ano, para maintindihan nyo mamaya. Yung 86 natin at yung 30, yun. Yung 86 at 30, pwede na nating pagsamahin yan. Yan. So pinagsama natin yung 86 at 30. Okay. Then, saan nga ba i-connect to? Mamaya, maiintindihan nyo kung ano yung connection ng dalawa na yun. Kung bakit pinagsama natin yung VCC at saka yung COM. And yung 30 at saka yung 86. Then, dito naman sa 7, so tatakbo na to sa trigger ng ating, ayan, sa trigger ng ating starter relay. Yan. So, i-connect natin siya dito. Yan. Huwag dito guys kasi hindi gagana yung ating timer delay relay kapag dito kasi nga cut pa yung supply nun. So, kailangan dito. Pupunta na mismo sa may ating starter relay. So, kulay yellow na red, kulay yellow na may red na wire. Okay. Then, yung 85 naman, tatakbo na yan dito sa may ating gear sensor. Ayan, sa gear shift sensor or sa neutral light. Ko-connect nyo yan dito sa mismong neutral wire, ano. Hanapin nyo yung neutral wire tulad ng sinabi ko. Kung hindi kayo familiar sa color coding ng mga motor, pwede kang gumamit ng test light.
Ngayon dito naman guys, kung natatandaan nyo, inabangan natin yan ng wire. I-connect na natin to ngayon sa may saan ba natin to idadaan? Okay, so dito na lang. Connect natin to sa wire, ating accessory wire. Jump natin, jump. Yan. Connect natin siya ngayon sa accessory wire ng ating motor. Okay, kasi nga positive pares yung dalawa na yan, kaya pinagsama natin ng source. Then meron pa tayong isa, inabangan din natin ng wire, yung ating normally close. So i-connect naman natin yan dito sa may, ayan. So sa may ating 86 at 30. Pero before natin ipag-connect yan, lagyan muna natin yan ng switch. Ayan. So lagyan natin yan ng on and off switch. Yun. So para saan nga ba itong switch na to? If ever na ayaw nyo nang gamitin yung inyong timer delay relay or yung auto start key, o pwede nyo siyang i-off na hindi na kailangan baklasin. Ngayon kung gusto nyo naman gamitin, i-on nyo lang. So ganun lang kasimple guys, ano? Para matrigger to, itong ating timer delay relay, kukuha ng positive source sa ating accessory wire. Ayan, tumawid doon, tumawid. Matitrigger na yung common natin at the same time yung ating ACC wire or yung VCC. So may positive supply na siya. Then ground, meron na rin siyang ground. So pagka na-trigger na to, ito kasi yung dalawa na to yung trigger, tapos ito yung main supply. So kapag na-trigger na yung ating relay, automatic lalabas yung source diyan papunta dito sa ating normally close or yung sa CD. Yan. Yan dito. Ngayon kapag ito is naka-on, tatawid yan dito, i-feed niya yung ating 30 at yung 86, matitrigger ngayon yung ating starter or yung ating 87 matitrigger. Ayun, papuntang starter relay, magi-start na ngayon. Ngayon, yung 85 at 86 siya kasi yung trigger eh. So kapag na-trigger to, matitrigger din yung 86 at 30. Ngayon kapag ito dito sa ating neutral indicator, ground kasi ito guys, ano, yung neutral, primera, segunda, tercera, kwarta at saka quinta, ground dyan. So kapag naka-primera, hindi masusuplayan ng ating ground yung ating relay, kasi nga itong 85 is ground, yung 86 is positive. So para matrigger itong relay na to, itong 5-pin relay, kailangan niya ng positive at negative. So kapag naka-primera, hindi aandar, hindi mag-auto start. So kailangan naka-neutral lang para ma-supplyan ng ground and at the same time safety, no? So ganun lang kasimple at meron tayong mas maliwanag na version dito. Yan. Yan, so para maintindihan nyo guys, tulad ng naituro natin, no? So from positive, yun, tatawid ng fuse yan, pupunta yan sa ating susian. So sa susian, yung red wire, siya yung live wire. Ngayon kapag sinusi mo, inon mo, lilipat yung source sa ating accessory wire. So para makapag-push start tayo, kailangan naka-on yung susi. Then pag pinindot natin yung push start, ayun, matitrigger na yung starter relay natin. So sa starter relay, again, relay, kailangan niya ng positive at negative para pa-start yung ating starter motor. So kukuha siya ng malaking source or yung pinaka-common source, itatawid niya dun, yun, para mag-start yung ating motor. Then dito naman, GND, VCC, tulad ng kanina, yung ground, green, VCC at saka yung number 30, yung yung common, pinagsama na natin. Yun, yung gitnang pin, tinakbo natin or tinap natin sa accessory wire. Then yung CB, CB siya or CD, basta normally close to, kinonect natin yan sa may switch. Yun. And then yung 30 at saka 60, pinagsama natin, kinonect natin sa switch. Again, tulad ng sabi ko, kung ayaw nyo nang gamitin, pwede nyo i-off, no? And dito naman, yung 87, yung output ng ating relay, kinonect na natin siya dito sa may positive trigger ng ating starter relay. Then syempre ground, 85, yung ground natin, kulay green. So tulad ng sinabi ko, yung neutral, primera, segunda, tercera hanggang quinta, yan yung ground natin, no? So kapag naka-primera, tercera o kaya quinta, hindi mag-auto start. Pwede natin gamitin yung manual push start. And so kapag neutral natin, dun lang gagana yung ating auto start.
Okay, so bali hanggang dito na lang guys, ano. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.